Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipino naaabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga maiinit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapalob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Department of Social Welfare and Development o DSWD hinggil po sa kanilang tulong na ipinaabot sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Maymay at Habagat. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, na pakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Una sa ating mga balita, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga residente na apektado ng masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, naka-full alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council habang ipinatutupad ng ilang ahensya ang proactive measures upang maibsan ang epekto ng habagat at bagyong Maymay. Mahigpit ding ipinatupad ang preemptive evacuation sa mga lugar na madalas ang pagbaha at landslide, gayon din sa coastal communities. Kumikilos din ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA habang tiniyak na gumagana ang pumping stations at mobile pumps. Nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Sa kaugnay na balita, nananatiling nakataas ang alerto ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD upang patuloy na maihatid ang tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Maymay. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay OCD Deputy Administrator for Operations ASEC Lawrence Mina, ibinahagi ng opisyal ang pinakahuling ulat ukol sa sitwasyon sa mga rehiyong hinagupit ng kalamidad. Ang Office of Civil Defense at ang ating mga regional offices din. Patuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang response agencies upang mabantayan ang sitwasyon na makapagbigay ng agarang tulong kung kinakailangan at matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan.
na nakalap ng OCD, umabot na sa 39,500 at 500 na pamilya o tinatayang 133,000 individual ang naapektuhan sa mga rehiyon na 1, 2, 3, 5, 9 at Cordillera Administrative Region o CAR. Sa kasalukuyan may 2,000 pamilya o humigit 6,000 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa loob ng mga evacuation center habang may lampas 480 na pamilya o 1,000 at 600 individual naman ang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Iniulat din ng opisyal na may humigit 50 lugar ang nakaranas ng pagbaha sa Regions 1, 3 at Calabarzon habang 3 insidente ng landslide ang naitala sa Regions 1, CAR at Calabarzon. Malungkot na kinumpirma naman ni ASIC Mina na umakyat na sa 5 ang bilang ng nasawi kung saan 2 rito ay sa Rodriguez Rizal, sanhi ng pagguho ng lupa at 2 rin sa La Trinidad Benguet dahil sa landslide. May naitala ring 1 sugatan. Samantala sa sektor ng transportasyong pandagat, 8 pantalan ang nagkansela ng biyahe sa Regions 1, 3 at 5. Dahil dito, nasa halos 400 na pasahero, 33 rolling cargos at 5 vessels ang nananatiling stranded sa ngayon sa Region 5 at Calabarzon. Tiniyak naman ng opisyal na patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan sa mga lokal na unit upang mapabilis ang rehabilitasyon at pamamahagi ng ayuda sa ating mga kababayan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagpapatuloy ang clearing operation sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni OCD CAR Regional Director Alfred Mogol na nakabantay rin sila sa mga lugar na madalas ang pagbaha. Welcome development din sa opisyal ang bagyang pagtaas ng level ng tubig sa Magat Dam. Kontento naman si Mogol sa pagresponde ng mga lokal na pamahalaan para tulungan ang mga residente. Ako po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units. No? Yung as far as preparedness is concerned, nakaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga pagbabago po ng panahon. OCD CAR Regional Director Alfred Mogol. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa bansa kahit isa na lamang low pressure area ang bagyong Maymay. Tuluyan ng humina ang bagyo kaninang madaling araw. Sa kabila nito, sinabi ng Pag-asa na makararanas pa rin ang pag-ulan, partikular sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Samantala, hindi naman inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dolphin, subalit hinihila nito ang habagat patungo sa Central at Southern Luzon maging sa Western Visayas. Dahil dito, asahan ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar hanggang sa Linggo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nakapagpaabot na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 328 million pesos na halaga ng tulong pinansyal, pagkain at non-food assistance sa mga pamilya na 7 buwang nanatili sa evacuation centers dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, 314 million pesos ang ibinigay na tulong kasama ang 14 million pesos mula sa mga lokal na pamahalaan at iba pang partner
partner agencies. Sa nasabing halaga, 135 million pesos ay ginamit para sa food at non-food items, habang ang 179 million pesos ay para sa early recovery programs. Bukod dito, namahagi rin ng 166,000 na family food packs at 1,400 ready-to-eat food boxes sa mga apektadong pamilya. Nasa 1,053 psychosocial support interventions din ang naisagawa ng DSWD. Samantala, nakauwi na sa kanilang tahanan ng ilang evacuees makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang bulkan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Committed si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang mga hinaing ng transport group sa gitna ng tumitinding taas presyo ng mga produktong petrolyo. Pahayag ito ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro makaraang sabihin ng Grupong Manibela na pansamantalang ginhawa lamang ang expanded fuel discount at limitado ang bilang ng accredited gasoline stations na nagpapatupad ng fuel subsidy program. Ayon kay Castro, sisikaping matugunan ito ng pamahalaan sa lalong madaling panahon. Samantala, umaasa ang Malacanang na makatutulong sa transport sector ang 12 pesos per liter na fuel subsidy na epektibo na simula Agosto 15. 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, hirit na taas pasahe sa jeepney mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Karagdagang tulong sa mga tsuper ng public transport dinagdagan. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si J. Mark Dagala. Inanunsyo ni Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa mananatiling suspendido ang inapruhan nilang 2 pisong taas pasahe sa jeepney sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa halip, sinabi na kalihim na daragdagan pa ng pamahalaan ang mga pinaabot nitong tulong para makaagapay ng mga nasa sektor ng pampublikong transportasyon. Sa pulong balitaan sa San Juan City kahapon, sinabi ni Lopez na maglalaan ng pamahalaan ng 1.5 bilyong piso para sa buwan ng amortization sa modernong public utility vehicles. Katumbas-an niya ito ng pagbibigay ng 20,000 piso kada buwan sa bawat hinuhulugang modern jeep unit ng mga transport group sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Tulungan niya itong pambayad sa buwan ng amortization ng PUV units sa government finance institutions gaya ng Land Bank, gaya din sa pribadong mga bangko. Nagkausap na rin sina Lopez at Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian para maisama na ang mga drivers sa 2,000 pisong uplift cash assistance na ibinibigay ng pamahalaan bilang pandagdag sa araw-araw nilang gastusin. Samantala, ipinatutupad na rin ang 12 pesos na fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers para makatipid at madagdagan ang kita ng mga tsuper at operator simula Agosto 15 na mas mataas na unang 10 pisong fuel discount na pinatupad ng pamahalaan. Ngayon, aabot na sa 1,800 kada linggo ang matitipid na mga tsuper sa diesel na mas malaki ng 300 kumpara sa naunang diskwento na 10 piso kada litro o 1,500 kada linggo. The national government and the president is, making other government initiatives para matugunan kaagad yung problema ng ating transport sector. In the same way, mapangalagaan din yung kalagayan ng ating commuting public na hindi po sila ang papasan ng pasanin, sabi nga nila, dahil sa pag-increase ng fare hike.
Bukod sa mga inisyatibong nabanggit, naghanap na rin ng paraan ng DOTR upang lalo pa madagdagan ang araw-araw na kita ng mga tsuper sa pamamasada gaya ng pag-waive ng toll sa mga provincial bus sa mga major tollway simula Agosto at GIS. Nakipag-usap na rin ng DOTR sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para i-extend ang mga pag-waive sa terminal fees ng mga PUVs hanggang sa matapos ang taon. Gayun din, ang monthly terminal fee sa 86 na parking terminal sa SM Mall sa buong bansa simula Agosto 15. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Gaya po ng nabanggit ko kanina, kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo. Asek, kumusta na po ang relief operations po ng DSWD mula po rito sa mga naapektuhan po ng habagat at the same time nito pong nagdaang bagyong Maymay? Yes, nagpapatuloy pa din po ang pagpapahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development, particularly sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Nino at ng nagpapatuloy na habagat at dito nga pong bagyong Maymay. Sa katunayan nga po, Luis, I mean to say, no? Luis, Maymay at Southwest Monsoon. And as of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 3.5 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid ng DSWD sa Region Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, 5, and gayon din sa Region 9. Tayo ay nakapagpahatid na po ng mga family food packs and non-food items, and nagpapatuloy pa rin ang koordinasyon natin sa mga lokal na pamahalaan para matukoy pa natin yung karagdagang tulong or assistance na maaari nating maipaabot. Gayon din po, para sa mga pamilya ng mga pumusay, bunsod nga ng mga landslides dyan sa Rodriguez Rizal at sa La Trinidad Benguet, tayo rin po ay nakapagpaabot na ng tulong pinansyal initially, and tayo rin po ang magpo-provide na ng burial assistance para po doon sa mga naapektuhan. Opo. Asek, nabanggit nyo po may mga lugar nga po dito na nabanggit nyo sa may part ng Luzon. At the same time, may part din po sa Region 5 and 9. Pero may pinagtutuunan po ba tayong mga lugar talaga dito sa pamamahagi po ng ating relief assistance? Well, yes, right now, nakafocus din ang atensyon ng DSWD sa Hilagang Luzon. Alam naman natin na lubhang naapektuhan ng Region 1, gayon din ng Cordillera Administrative Region, and ng Region 2, and of course yung sa Region 4A at Region 3. Yung pong ating mga QRT members ay nakadeploy sa iba't ibang mga lugar para mag-assist sa mga local government units. But actually, tinitingnan talaga natin din yung buong bansa because yung epekto ng habagat ay lubhang nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya minomonitor din natin and tinitiyak na meron tayong sapat na resources so that anytime nakakailanganin ng augmentation support ng mga local government units, ay handa tayo na makapagpaabot nito. Opo. Asek, may nabalitaan din po kasi kami na dito sa part po ng Cordillera ay may mga not passable po na daan. Dito po sa pamamahagi natin ng relief assistance, may mga naging balakid po ba tayo dito? Well, wala po tayong mga challenges na kinaharap in terms of pagpapadala ng mga family food packs. Kasi po, nakapag-preposition na tayo ng mga goods sa iba't ibang mga munisipyo, sa iba't ibang mga probinsya, dahil meron tayong mga warehouses. Kaya bago pa man po tumama itong mga bagyo sa manang panahon, ay nakapag-imbak na tayo ng goods. And because of that, ay madali tayo na magpahatid ng kinakailangang tulong sa mga lugar na naapektuhan sapagkat the goods are already present on the ground. Halimbawa, dito sa Benguet, sa Cordillera Administrative Region,
meron kasi tayong provincial warehouse doon naman sa La Trinidad, Benguet. Kaya madali ang mag-pull out ng resources at magpadala doon sa mga naapektuhan. Kasi halimbawa, no, doon sa Shilan, La Trinidad, Benguet, meron na tayong malapit lang yung ating pong warehouse doon. So, I'm just citing that as an example because sa ilalim nga po ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian, pinalakas natin yung prepositioning of goods na sa mahigit 1,000 na warehouses ang ginagamit natin para madali at maagap yung pagpapahatid natin ng tulong. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na mabilis at sapat ang tulong na naipapahatid sa mga naapektuhan ng mga kalamidad. Opo. Speaking of dito po sa mga food packs po na ginagawa natin dito sa ating mga mismong regional hub po natin. Kamusta naman po? Nakakahabol naman po ba yung stockpiling ng family food packs po dun sa replenishment po sa mga naipamahagi na? Yes, actually, dahil nga nasa araw-araw ay nagpo-produce tayo ng mga family food packs sa ating production hub, particularly in Pasay City and Mandaue City. Agad din tayo na nakakapag-replenish at nakakapag-preposition ng goods in over 1,000 warehouses across the country. Sa katunayan nga, nasa mahigit 5 milyong family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang mga warehouses. So makikita natin na talagang handa ang DSWD. Apart from that, meron din tayo mga existing framework agreements with private distributors, manufacturers, nang sa gayon, kung kakailanganin pa ng goods to complement what we have already prepositioned, ay madali tayong mag-draw down from those framework agreements. Asek, siguro maisingit ko lang po ito. Yung Albay po kasi nagpatupad po ng decampment operations po dyan sa may Albay. Patapos nga po, ibaba po yung alert level po ng Bulkang Mayon. Mayroon po bang papel yung DSWD dito po sa ginagawa pong decampment operations po ng Albay LGU para po sa pagpapanumbalik po sa pamumuhay po ng mga residente po doon malapit po sa Mayon? Well, ang pagmamanage po kasi ng mga evacuation centers ay nasa pamamahala ng mga lokal na pamahalaan. Ang DSWD ay nagbibigay po ng technical assistance in terms of camp coordination and camp management. So kami po tinitiyak na maayos yung pamamahala ng mga LGUs ng kanilang evacuation center, sumusunod sa mga itinakda na protocol at merong mga fully functional water and sanitation health facilities. Merong pong mga interventions para sa mga vulnerable sectors and natitiyak na napapangalagaan sila at na ipopromote yung kanila pong mga karapatan and welfare. So, kapag nagsagawa ang local government unit ng assessment, ng post-disaster assessment at nakita na pwede nang mag-decamp, usually talaga ang local government unit ang nag-i-issue na ng abiso sa kanila pong mga nasasakupan na maaari na po silang bumalik. Now, babalikan lang natin kasi ang nasa kasaad sa ating local government code at sa NDRIMC Act ay ang mga local government units ang frontline po in service delivery. The national government provides augmentation support halimbawa sa DSWD in terms of provision of food and non-food items and yung protection ng internally displaced persons and camp coordination and camp management. Opo. Asek, siguro mensahe na lang po sa ating mga kababayan, lalo po ngayon na meron tayong nararanasang habagat pa sa ngayon. Baka may gusto po kayong ipabigay na mensahe sa ating mga kababayan, lalo na dito sa bahagi po ng Cordillera na nabanggit nyo nga po ay isa sa mga lubhang na apektuhan po nitong habagat na dala rin po o hatak nitong Bagyong Maymay at the same time nitong paparating na si Bagyong Dolphin. Sige po, Asek, nasa inyo po yung pagkakataon. Okay. Lagi pong paalala ng DSWD sa ating pong mga kababayan na lagi po kayong makipag-coordinate at makinig sa mga abiso ng inyong pong mga local officials. Kung sinabi po na mag-evacuate tayo or magsagawa ng preemptive evacuation, especially now, na panahon ng mga bagyo, ay gawin po natin.
Kasi po, para ito sa inyong kaligtasan and hindi nyo naman po kinakailangang mag-alala sa inyong pong mga kakainin sapagkat nakahanda ang DSWD na tumulong sa inyo. Hello po, Asek. Naputo lang po ang ating linya kay Asek Dumlao. Balikan po natin siya. Saglit-lit po. At yun din po siguro dito na po ibibigay natin yung conclusion sa ating interview po kay Asek Irene Dumlao po ng Department of Social Welfare Development kung saan nagbigay po siya ng update patungkol po sa mga binibigay po na assistance ng DSWD po sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Maymay, ng Bagyong Luis at pati na po nitong habagat na hinahatak po ng mga nasabing masamang panahon po nitong mga nakaraang araw. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang inflation sa kabila ng pagbaba nito noong Hulyo. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, may banta pa rin kasi sa food at energy prices, bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at epekto ng El Nino. Patuloy namang ipatutupad ng pamahalaan ang targeted measures para maprotektahan ang mga Pilipino at manatiling abot kaya ang mga bilihin. Hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmomonitor na ito at inaasahan po siguro itong third quarter, second quarter or third quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas. Yung economic growth ay gagawin po. Palace Press Officer Yuse Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Optimistiko ang Malacanang na babawasan ng Estados Unidos ang 12.5% tariff na ipinataw nito sa Philippine exports. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, nananatili ang paninindigan ng Pilipinas sa paglaban nito sa forced labor sa pamamagitan ng mga umiiral na batas at bagong issue na Joint Administrative Order. Sa kasalukuyan, target ng Philippine government na maibaba sa 10% ang tariff rate. Kailangan natin maging optimistic. Kailangan nating ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong. Palace Press Officer Yuse Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bumaba ang wholesale electricity spot prices sa spot market nitong Hulyo dahil sa mas mababang demand sa kuryente. Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator o IEMOP, ang pagbaba ng demand ay bunsod ng pagbuti ng panahon kung saan mas bumaba ang temperatura kumpara noong panahon ng tag-init. Sinabi ni IEMOP Vice President for Trading Operations Engineer Isidro Cacho Jr. na malaki ang naging pagbaba ng electricity spot market prices sa Visayas kahit madalas ang yellow at red alert noong summer months dahil sa pagtaas ng demand sa gitna ng supply issues. Inaasahang bubuti pa ang sitwasyon sa gitna ng nagpapatuloy na mga pag-ulan.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nagkasundo ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA at lokal na pamahalaan ng Kapastarlac na magsagawa ng konsultasyon para tiyaking maisasagawa ang PAX Silica Project sa paraang balanse at responsable. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, batay sa pahayag ng BCDA, nagkita ang dalawang panig upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa plano at layunin ng bubuuing PAX Silica Project ecosystem sa New Clark City. Sa pulong, inilatag ng BCDA kung paano makahihikayat ang PAX Silica ng advanced industries at high-value investments sa New Clark City, gayon din ang mga plano na makatutulong sa mga residente at magsasaka roon. Mula sa BCDA and the CAPAS LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for CAPAS. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kumalat na sa 23 bayan ng Iloilo ang peste sa tubuhan. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, nasa 7,021 hectares ng sugarcane plantations ang apektado ng peste sa lalawigan. Kabilang sa mga lugar na pinakalubhang naapektuhan ay Anilao, Banate, Dingle, Carles at Batad. Hinimok naman ng mga otoridad ang mga magsasaka na regular na magsagawa ng flood scouting, iwasan ang paglipat ng planting materials mula sa infested areas, pangalagaan ng natural predators at parasitoids at gumamit ng rehistradong insecticides kung kinakailangan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act kabilang sa mga tinalakay sa LEDAC meeting sa Malacanang. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Raquel Bayan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-4 na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress. Sumasalamin ito sa kahalagahan ng pagtutulungan ng ehekutibo at legislatura sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa pamamahala at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Nagpanukala si Pangulong Marcos sa 2 kapulungan ng Kongreso ng pansamantalang pagsuspinde ng pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act upang maiwasan ang karagdagang mga gastos sa ari-arian para sa mga negosyo, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang dahan-dahan at makatwirang transition patungo sa bagong valuation system. Muling pinagtibay ng LEDAC ang iisang direksyon na tinatahak ng ehekutibo at kongreso sa pagpapatupad ng mga prioridad na reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa serbisyo ng pamahalaan at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinaubaya na ng Malacanang sa Ombudsman ang desisyon kung isasailalim o hindi sa preventive suspension si Health Secretary Jose Brix Pujalte Jr. kaugnay ng umano'y hindi makatarungang pagpapatigil sa pagbili ng mga gamot at iba pang supply laban sa tuberculosis. Pahayag ito ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro nang tanungin kung nakikita ba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangailangang mag-issue ng preventive suspension laban kay Pujalte na itinalaga kamakailan bilang Health Secretary. Wala namang impormasyon ang Malacanang kung nagkausap ang Pangulo at ang kalihim.
Nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, isinusulong ng Department of Health o DOH na maging bukas ang bidding process para sa pagbili ng mga kinakailangang gamot at iba pang mga kagamitan ng ahensya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay DOH Secretary Jose Brix Pujalte Jr., ipinaliwanag nito na kailangang maging fair at transparent ang bidding sa DOH dahil sa napakalaki ng pondong nakalaan para rito. Sinabi rin ni Pujalte na bago lamang siya sa posisyon bilang DOH Secretary at wala siyang mga kakilalang supplier tulad ng iniuugnay na reklamo sa kanya sa Office of the Ombudsman. Anya, masusi niyang pinag-aaralan ang mga dokumento na kailangan niyang pirmahan upang walang masayang sa pondo ng bayan. Ayon pa sa kalihim, hindi naaantala ang DO-DOTS program ng DOH dahil mayroon pang mga supply ng gamot para rito. Binigyang diin din ni Pujalte na bilang pinuno ng procuring entity, nais niya na mayroong transparensiya at pananagutan sa procurement process at hintayin ang resulta ng mga bidding. Ang kailangan nyo pong isipin ay kakatuntong ko lang po sa ganitong posisyon. Galing po ako sa Philippine Orthopedic Center. Wala po akong kilalang mga supplier dito sa Central. Ibig sabihin po ay ang bidding po rito sa aking pananaw ay kailangan ay open. Kahit sino po na may kakayahang sumali ay pinapasali po natin. Gusto po natin lang na maging fair and open ang bidding dito sa Department of Health. Lalo na pong malalaki po ang halaga. Fair, open at number 3 po, ang pinaka-importante ay transparent. Yeah. Secretary Brix Pujalte Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na may extradition request ang Estados Unidos sa Pilipinas para kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, inendorso na ng kanilang ahensya sa Department of Justice ang nasabing kahilingan ng Amerika. Si Quiboloy ay nakadetine mula pa noong Setyembre ng 2024 dahil sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Senadora Risa Hontiveros ipinanawagan ang mabilisang extradition kay Apollo Quiboloy. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion. Nanawagan si Senadora Risa Hontiveros sa Department of Justice o DOJ na agarang isulong at pabilisin ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ayon kay Hontiveros, matagal nang dapat nanagot si Quiboloy sa mga sinasabing krimen na ginawa nito laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Pinunto ng senadora na si Quiboloy ay inakusahan ng human trafficking ng mga kababaihan at kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo at nararapat lang na managot siya sa lugar kung saan naganap ang mga krimen. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Hontiveros na personal niyang narinig sa kanilang mga pagdinig ang mga testimonya ng mga babaeng nagsabing sila ay naging biktima ni Quiboloy. Ayon pa sa mamabatas, ikinagagaan ng kanyang loob na hindi lang isa kundi 2 jurisdiksyon na ang naghahangad na panagutin si Quiboloy sa mga kasong may kaugnayan sa pang-aabuso sa kababaihan at kabataan. Binigyang diin din ni Hontiveros na wala nang dapat manatiling impluwensya si Quiboloy dito sa Pilipinas
dahil ang kanyang patuloy na presensya dito sa bansa ay nagbibigay lang anya ng lakas ng loob sa kanyang mga taga-suporta na gipiti na takuti ng mga biktimang naglakas loob ng magsalita laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isa sa mga kinatawan ng Akbayan Party List, ipinanawagan din ang agarang extradition ni Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. Mula Kamara, nag-uulat si Kathleen Forbes. Nagpahayag ng suporta si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa extradition ni Apollo Quiboloy matapos kumpirmahin ng Department of Justice na natanggap na ng Pilipinas ang formal na extradition request mula Estados Unidos. Hinimok na Sendanya na pabilisin ang proseso upang makamit ang katarungan para sa mga babae at bata na umano'y naging biktima ng pastor. Dagdag pa niya, nakita at narinig na sa isinagawang investigasyon ng Senado ang mga testimonya kaugnay ng mga alegasyon laman kay Quiboloy. Diin pa ng mambabatas na nanatiling banta sa mga biktima ang impluensya at mga koneksyon ni Quiboloy kahit ito ay nakapiit sa Pilipinas. Punto pa ni Sendanya ang pagpapanagot kay Quiboloy ang tanging magbibigay ng katarungan at kapayapaan sa kanya mga umano'y naging biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, binawi ng 4 na dating bodyguard ni dating Congressman Saldico ang kanilang alegasyon laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Ayon sa kanila, hindi totoo ang kanilang alegasyon at pumirma lamang sila sa naunang joint affidavit kapalit ang pangakong tulong pinansyal. Sinabi pa ng isa sa mga dating bodyguard na binawi nila ang kanilang pahayag dahil nais nilang mamuhay ng tahimik. Hindi rin ipinakita ng mga ito ang kanilang muka sa kamera dahil sa may banta sa kanilang buhay. Samantala, ipinresenta nila ang magkakahiwalay na bagong sinumpa ang salaysay at pawang mga notaryado. Iginiit din ng mga ito na sila mismo ang gumawa at kusang sumulat ng bagong affidavit. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinanukala ng isang mambabatas ang mandatoryo at regular na pag-iinspeksyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa inihaing House Bill No. 9780 o panukalang National Infrastructure Inspection and Maintenance Act ni Parañaque Representative Brian Raymond Yamsuan. Sinabi nito na kailangang tiyakin ang kalidad at kaligtasan ng mga pampublikong proyekto. Nakasaad sa panukala na dapat inspeksyonin ang DPWH projects tuwing 5 hanggang 10 taon matapos mabuo ang isang proyekto. Ang matutukoy na problema sa pagsusuri ay magiging batayan para sa kinakailangang pagkukumpuni, maintenance o rehabilitasyon. Papatawan naman ng 50,000 pesos na multa ang sino mang haharang o tatanggi sa inspeksyon at maintenance. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mas pinagkakatiwalaan pa rin ng mas maraming Pilipino ang Amerika at Japan. Nakakuha ng Good Net Trust Ratings mula sa mga Pilipino ang Japan at Estados Unidos. Bata ito sa pinakabagong survey na isinagawa ng Pulse Asia buwat sa 1,200 mga Pilipino na edad 18 anyos pataas mula noong Hunyo 20 hanggang 29. Samantala, maraming Pilipino naman ang hindi nagtitiwala sa China, Palestine at Iran. Ito'y mula sa Poor Net Trust Ratings na nakuha ng mga ito sa mga Pinoy. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang bayan ng Mamburao sa Occidental Mindoro kaninang alas 10:38 ng umaga. Ayon sa Freevox, may lalim na 14 na kilometro ang lindol na may origin na tectonic. Bukod sa mga kalapit na lugar sa Occidental Mindoro, naramdaman din ang intensity 5 hanggang 1 sa ilang lugar sa Oriental Mindoro, Batangas, Cavite, Laguna, Metro Manila at Bulacan. Bagaman walang inaasahang pinsala, inaasahan naman na may kasunod pang aftershocks ang lindol. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 mm sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 mm. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 mm ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, pamahalaan ng Binmaley sa Pangasinan na mahagi ng libreng libro para sa mga Early Childhood Care and Development Center. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ruel de Guzman mula Radyo Pilipinas Dagupan.
Katakip na ari kurang niya gagawaan na lokal ya gobyerno ampian na sigurado sumarakip ya panag-aral dare kalanguran na bali na binmalay jadluyag na Pangasinan. Ang iter so LGU na libreng libro at sare Early Childhood Care and Development Centers na balay. Aya at ginawaan, jad panangida ulo ng Bimalay Mayor Pedro Merera III tan Early Childhood Care and Development Focal Person Miss Jonalyn Anchivoy. Sa kaiadrason na aking ginawa yan na LGU at ampian na idan na pangkanawnawa iray kalanguran na balay ya makaala na aray gamit niya na usar da ampian mas undakip so panaral da tandakil so na aralan da ang gano ugugaw nira. Imbaga na LGU Bimalay ya aga untunda so panggawa da na aray programa tam proyekto ya para at panabigan na kalanguran da. Katakip na panggabay dan makapaniter na inklusibo tan balibalin serbisyo para at bawat pamilya jad balita. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shaxi Robel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ruel mula Pangasinan. Akyat naman tayo sa Kalinga. Pamalaang panlalawigan ng Kalinga na mahagi ng 3-wheeled service vehicles para sa mga barangay sa bayan ng Rizal. Para sa detalye ng balitang yan, naritong ulat ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk. Formal nga impaima ti provincial government ti Kalinga itinasurok sa nga pulo a 3-wheeled service vehicles wenno ombak nga gatad 2.7 million pesos para kadigiti barangay local government units iti munisipyo iti Rizal babaan iti turnover ceremony iti August 4, 2026 sa Legislative Building Bulanao, Tabuk City. Sigon kini 2nd District Board Member Julius Amla ang nag-initiate iti proyekto na ipaay dagiti vehicles kasungbat iti issues ken concerns may papan iti transportasyon ken peace and order nga imsingasing dagiti barangay officials iti Rizal. Nabayagan ko na aparikot dagiti opisyal ken tanod iti limitado a transportasyon ng runa iti panagpatrolya, panagresponde iti emergency ken panagapan kadigiti opisina ti gobyerno. Babaan iti service vehicles manamnama makabael dagiti barangay nga agresponde adagos iti kasapulan ti komunidad. Kastapay ang mapasayaat iti panakaipatungpal iti peace and order initiatives gapo iti napigpigsa a community security dagiti barangay ken daduma a volunteers. Innayon ni Amla nga iti turnover ti service vehicles kat pasat ti agtultuloy a dedikasyon ti provincial government ang mapapigsa iti grassroots governance babaan iti panangipaay ti resources a kasapulan dagiti barangay para iti mas epektibo a serbisyo publiko. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Amelia mula Kalinga. Baba naman tayo sa Mimaropa. Pamalaang panglungsod ng Puerto Princesa at Integrated Bar of the Philippines, Palawan, inilunsad ang programang pagpakiman kay attorney para sa mga mahihirap na residente. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Miriam Basig ng Radyo Pilipinas, Palawan. Iimpisan din ang Agosto 6 ang pagpantawi ang libreng serbisyong legal para sa mga residente ang lungsod nga ingbubuhat sa pagtrabangan ni gobyerno ang siyudad ng Puerto Princesa mi ang Integrated Bar of the Philippines Palawan Chapter. Diya ay dadaswan sa opisyal nga pag-impisa ang libreng programa o tabanga legal nga ing tatawag nga pagpakiman kay attorney. Akagapil sa mga serbisyo nga ing pantaw ang libreng legal nga konsultasyon, may libreng notaryo iya mga simpleng affidavits, minan commercial nga mga dokumento nga maboldeng tabang sa mga tao nga limitado lamang ang sustento pero akaministerahan imadasig nga legal nga paghiya. Sa serbisyong diya, may chance sa mga taga Puerto Princesa nga direktang makaampang ang mga abogado para sa tamang impormasyon at tatengad sa andang mga diskursong legal. Ang pagpakiman kay attorney ay dayon-dayon kada adlaw yang Webes dading Agosto sa atrium ni ang New Green City Hall pero pwede pang mapalabag para sa mga agkaministeran ng mga residente sa syudad ang Puerto Princesa. Alintigi sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Miriam mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Mga residente sa Gida Barangay sa munisipalidad ng Giabong, Samar nakinabang sa serbisyo caravan. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye. Benepisyaryo ang 179 nga residente sa Barangay San Miguel sa Bungto, San Yabong sa ginbuhat nga serbisyo caravan nga nagpadangat iba-iba nga mga primera nga serbisyo sa gobyerno sa nasabi nga geographically isolated and disadvantaged area. Ginpangunahan sa lokal nga gobyerno sa Yabong, kasugbong ang 3rd Infantry Battalion ang aktibidad kundi nagpaabot mga serbisyo panlawas ug pansosyudad lakip ang medical consultation ug distribusyon sa libre nga bulong sa mga residente. Nagbuhat liwat ang 3rd IB sa libre nga arot ug nagbuhat information dissemination bahin sa Anti-Terrorism Act of 2020 o Republic Act No. 11479 ngan Enhanced Comprehensive Local Integration Program, ICLIP. Kasugbong sa aktibidad ang Municipal Mayor's Office, Municipal Health Office, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Municipal Tourism Office, MDRRMC, mga opisyal san barangay ug iba pa nga partner agencies. Samtang nagpaabot luwat ang 3rd IB sa seguridad sa lugar para masigurado ang luwas nga pagdumara sa serbisyo caravan. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balves para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Charmaine mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Bayan ng Marihatag sa Surigao del Sur makikinabang sa 106 million peso na Farm to Market Road sa ilalim ng Philippine Rural Development Project Scale Up. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye. Dako nga suporta ang madawat sa mga mag-uma sa Marihatag, Surigao del Sur, pinaagi sa 106 million pesos nga Farm to Market Road nga padayon nang giandam alang sa construction ubos sa Philippine Rural Development Project Scale Up. Nakadawat ang proyekto og No Objection Letter 1 gikan sa DAPRDP ato sa seremonya sa Davao City. Ang NOL1 pagpasabot nga giuyunan sa World Bank ang mga dokumento sa proyekto o gitugutan na ang pagsugod sa proseso sa procurement alang sa Farm to Market Road. Ang Bayan to San Isidro Farm to Market Road mao ang unang proyekto sa Marihatag nga mapondohan ubos sa PRDP Scale Up. Gilauman nga makatabang kini sa pagpalambo sa industriya sa kakao sa lungsod ug makahatag og mas sayon nga pagdala sa mga produkto ngadto sa merkado alang sa mga mag-uma sa abaka, lubi, saging ug mais. Matud ni PRDP Mindanao Project Director Macario Gonzaga, ang kalumpusan sa proyekto magdepende sa hapsay ug dekalidad nga implementasyon aron masiguro nga mapahimuslan kini sa mga komunidad sa Marihatag. Ang maong karsada moagi gikan sa Barangay Bayan hangtod sa Barangay San Isidro sa Marihatag ug gilauman nga 2,993 ka individual ang direktang makabenepisyo niini. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini sa Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Angel mula Surigao. Lipat naman tayo sa Sulu. 51 barangay sa bayan ng Talipaw sa Sulu lumuhok sa Rescue Olympics bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month 2026. Si Eloisa Mohamad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye. Bilang bahagi sa National Disaster Resilience Month 2026, piyaon sa Talipaw Municipal Disaster Reduction Management Office at o MDRRMO sa Talipaw kapag kinakon sin local government unit pagkuhanan ni Mayor Reham Tulawi in Rescue Olympics. Tiauran sin kaimantagi sa barangay Talipaw, maksud kakitaan nakalpandikal iban gaos si mga responder pakaniya kauman. Habay tahi Alkisar Ali, Municipal Disaster Reduction Management Officer sin Talipaw, na bahagi magtuing pakaradya
probinsya nila ini. Tiag na elimination round, hainday nga kay mantagisa barangay, pini nila inhang po barangay. Kaya sunuan sin top 5 second round sa takahinapusan, 2 BDRRMC inapi bilang best barangay response team. Bukod sa jahat, trophy in matay si mga mandaog sa magkatay maray sab sila cash incentive. Deng ha kay man nga ipupilak, pangatos kay man nga ipupilak, mapakay nila. Hipagbi pa man niya, paminlandok kalagihan ako, man magpasungpas yung pagsakap nila bilang mga responder. Deng RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan at Balitang Pampalakasan na parehong ihahatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan, minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Humina pa ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2026 kung saan bumagsak ito sa 2.3% ayon yan sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Biyernes. Mas mababa ito kumpara sa 2.8% noong unang quarter ng taon at sa 5.4% na naitala sa parehong panahon noong 2025. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kailangan pang umabot sa 4.4% ang paglago sa ikalawang kalahati ng taon upang maabot ang mas mababang dulo ng binagong target ng pamahalaan na 3.5 hanggang 4.5% para sa 2026. Sinabi naman ni PSA Undersecretary at National Statistician Claire Dennis Mapa na ang 2.3% paglago ay pinakamababa mula pa noong ika-4 na quarter ng 2009 na may 1.8% kung hindi isasama ang mga taon ng pandemya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas mabilis ang paglago ng factory output noong Hunyo batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa inilabas na Monthly Integrated Survey of Selected Industries o MISSI nitong Huwebes, tumaas ng 13.5% ang Value of Production Index o VAPI, mas mataas kaysa 12.5% noong Mayo at higit na malaki kumpara sa 2.1% sa Hunyo ng nakaraang taon.
Ayon sa PSA, ang mas mataas na VAPI ay dulot ng mas mabilis na pagtaas sa paggawa ng coke at refined petroleum products na umabot sa 89% mula 78.5% noong Mayo. Nakadagdag din ang paglago sa paggawa ng food products at transport equipment. Samantala, ang Volume of Production Index o VOPI ay lumago ng 10.1%, mas mataas kaysa sa 9.1% noong Mayo at higit sa 2.3% na naitala noong Hunyo 2025. Batay sa mga respondenteng establishmento, nasa 78.7% ang average capacity utilization rate para sa manufacturing. Lahat ng industry divisions ay nakapagtala ng higit sa 65%. Pinakamataas ang utilization rate sa paggawa ng tobacco products na nasa 82.8%. Coke at refined petroleum products nasa 82.7% at iba pang manufacturing kasama ang repair at installation ng machinery at equipment na nasa 82.5%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mananatiling suspendido ang fare hike na inaprubahan noong Marso ayon yan kay Transportation Secretary Giovanni Lopez nitong Huwebes. Ipinaliwanag ni Lopez na ang suspensyon ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis noong kasagsagan ng tensyon sa gitnang silangan. Anya, nananatili pa ring epektibo ang suspensyon hanggang ngayon. Matatandaang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Marso ang suspensyon ng fare hikes na inaprubahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB kahit patumas ang presyo ng produktong petrolyo. Sakop ng fare hike ang dagdag na pamasahe mula piso hanggang 40 piso sa lahat ng public utility vehicles maliban sa regular taxis at motorcycle taxis. Dapat sana itong ipatupad noong Marso 19. Nilinaw naman ni Lopez na magpapatuloy ang mga pagdinig sa mga petisyon para sa dagdag pasahe kahit patuloy na suspendido ang implementasyon ng mga inaprubahang fare increases. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang bababa ng hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng langis sa susunod na linggo ayon sa mga paggalaw sa pandaigdigang merkado na nakaapekto sa sitwasyon sa gitnang silangan. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, parehong diesel at gasolina ang nakikitang magro-rollback ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos kada litro. Bumaba ang presyo ng krudo sa Asia matapos lumuwag ang geopolitical risk dahil sa pag-asa sa posibleng diplomatikong breakthrough sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nakadagdag din ang mas malakas na piso laban sa dolyar ngayong linggo na nagbigay ng karagdagang pababa sa presyo ng lokal na langis. Gayunpaman, nananatiling matatag ang demand sa kabila ng limitadong supply bunsod ng patuloy na pagkaantala ng Middle East exports sa Strait of Hormuz at mga pantalan sa Saudi sa Red Sea. Dagdag pa rito, patuloy na bumababa ang pag-export ng produktong petrolyo mula Russia dahilan upang manatiling volatile ang presyo ng langis. Ngayong linggo, bumaba na ang presyo ng produktong petrolyo sa pagitan ng 60 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos kada litro. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At para naman sa halaga ng palitan ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-7 ng Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 70 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 30 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 79 sentimo ang isang yuan ng China. Sa ibang palitan, ang Hong Kong dollar ay nakakahalaga ng 7 piso at 74 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 81 piso at 68 sentimo. Nasa 69 na piso at 75 sentimo ang euro, 43 piso at 32 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 17 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Natapos agad ang inaabangang muling pagsasama ni na Alex Ayala at tennis legend Venus Williams matapos silang matalo sa unang round ng doubles event ng WTA 1000 National Bank Open. Bumagsak ang duo sa kamay ni na Miyu Kato ng Japan at Lyudmila Samsonova ng Russia 4-6, 3-6 nitong Biyernes. Bagamat ramdam pa ni Ayala ang epekto ng kanyang singles match, nakapagsabayan siya upang makatulong kay Williams na makabawi mula sa 2-4 deficit at maitabla ang set sa 4-all na ikinatuwa ng mga manonood sa Sobeys Stadium. Ngunit agad nakabawi ang kalaban at tinapos ang unang set. Sa ikalawang set, nahulog sina Ayala at Williams sa 0-4 hole. Kahit nagpakita ng matinding laban, hindi nila napigilan ang agresibong laro ng Japanese-Russian tandem na tuluyang kumumpleto ng panalo at umusad sa round of 16. Susunod na mga kaharap ni Nakato at Samsonova ang mananalo sa pagitan ng third seed Sara Errani at Nicole Melichar Martinez kontra sa American duo na sina Jessica Pegula at McCartney Kessler. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mabigat agad ang laban ng Alas Pilipinas Girls sa pagbubukas ng FIVB Volleyball Girls Under-17 World Championship matapos silang sumalang kontra defending champion at world number 1 China nitong Biyernes oras sa Pilipinas. Kasama ang lahat ng 24 na koponan sa opening day ng 11 araw na torneo, kabilang ang world number 2 Japan laban sa Spain, number 3 Italy kontra Algeria at number 4 Chinese Taipei laban sa Dominican Republic. Ang world number 25 Alas Pilipinas ay agad na sumabak sa matinding hamon sa San Felipe. Bagamat limitado ang oras ng preparasyon at mahirap ang adjustment sa malamig na klima, determinadong ipakita ng koponan ang kanilang kakayahan.
Tampok sa lineup sina Irish May Mahinay, Megan Yesha Hernandez, Sais Raiko, Sharina Raiza Lieses, Madel Gale, Kyra Celis, Resty Jane Olaguir, Jenica Sadia, Taj Arkea Teves, Nadeth Faye Herbon, Jello Andrea Mauricio, Jaina Love Bulandres, Princess Kyra Manzano at Frances Dian Ramos. Matapos ang laban kontra China, susunod na makaharap ng alas Pilipinas ang Mexico sa Sabado at Tunisia sa Linggo. Magbabalik sila sa aksyon kontra Peru sa Martes at Venezuela sa Huwebes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Natapos na ang kampanya ng University of the Philippines Fighting Maroons sa Asian University Basketball League o AUBL matapos matalo sa Tsinghua University 81-85 sa quarterfinals nitong Huwebes. Matindi ang laban ng Maroons na nagawang itabla ang score sa 74-all sa pamamagitan ng tres ni VJ Pre. Ngunit agad bumawi ang Tsinghua sa 7-0 run para makuha ang abante at tuluyang makuha ang panalo. Dahil sa pagkatalo, bababa ang UP sa classification round habang ang Tsinghua ay uusad sa semifinals kontra Shanghai Jiaotong University. Nanguna si Noy Remogat para sa Maroons na may 19 na puntos, 4 na rebounds at 5 assists. Nagposte naman si Pre ng double-double na may na 18 puntos at 12 rebounds. May ambag din sina Deonte Miles at Gani Stevens sa depensa at rebounding. Matapos ang 1-1 record sa Group B, dito na nagtapos ang podium bid ng Fighting Maroons. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tampok ang mga susunod na bituin ng bansa sa pagtatapos ng Philippine Youth Basketball Championship o PYBC Season 2 kung saan kinilala ang mga nangunang manlalaro mula sa Under-18 Division. Pinangunahan ni Prince Lumbre ng San Beda Alabang Spartans Tipuno XBF ang listahan matapos tanghaling Under-18 Most Valuable Player. Nagrehistro siya ng Division Best averages na 18.2 puntos, 5.2 rebounds, 3.2 assists at 2 steals kada laro at pinasok din sa Mythical Team at Best Players Born 2008 selection. Kasama niya sa Mythical Team sina Joe Bayobay, Chris Parame, Cyrus Berdan at Herbert Adahar. Kinilala rin sina John Bonzalida at Jade Alanza sa Best Players Born 2008 habang sina Cody Pili, Toby Orbista at Yaser Palisok ay kabilang sa Best Players Born 2009. Bukod dito, itinampok ang iba pang standout performers sa rebounds, assists, steals, blocks at efficiency na nagpatunay sa matagumpay na kampanya ng PYBC Season 2. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, kanselado ang nakatakdang Premier Volleyball League o PVL On Tour matches ngayong Sabado sa pagitan ng Zeus Coffee kontra PLDT at Capital One laban sa Creamline dahil sa epekto ng Tropical Depression Maymay. Sa pahayag ng liga, sinabi nitong ang desisyon ay ginawa upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng kalahok at manonood. Humingi na paumanhin si PVL President Ricky Palau sa mga tagahanga sa Santiago City at Isabela na sabik sanang masaksihan ang mga laro. Ngunit iginiit na ang kaligtasan ng fans, players, coaches, officials at staff ang pangunahing konsiderasyon.
Tiniyak ng PVL na babalik sila sa Santiago City para sa All Filipino Conference. Ang mga tiket na nabili para sa nakansilang laban ay i-refund sa mga fans. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.